Strong Group Pilipinas is going for a three-peat at the 2026 William Jones Cup by tapping Filipino-American guard Remy Martin and former NBA player na si 7'4" Boban Marjanovic. So, itong tournament na to will run from August 8 to 23 sa Shinzhuang Gymnasium in New Taipei City. So, Strong Group is grouped with Chinese Taipei Blue, Korea, and Japan. Sila yung defending champions dito sa William Jones Cup, having won the last two editions nga ng Jones Cup. So, they are aiming to become the first team since Iran noong 2009 to 2011 na manalo ng three-peat sa Jones Cup. So, ang head coach ay si Coach Charles Chu pa rin. Si Charles Chu naman has a reputation for assembling competitive teams, blending imports, fill foreigner talents, and rising Filipino stars and current Filipino stars sa kanyang team. So he is known for being organized and good at handling egos into one team na na-handle na niya yung mga likes nila Dwight Howard, and he is also focused on winning overseas tournaments. Under his wing, under him, Strong Group has become the most successful Philippine club side in the Jones Cup in recent years. So, bakit natin binabalita to? Kasi ang ganda ng lineup ni Coach Charles for this tournament. Hindi ko alam kung mananalo sila. Pero itong lineup na nilabas niya, sobrang stack talaga. So, simulan natin yung lineup. Obviously, nandyan si 7'4", former NBA player na si Boban Marjanovic from Serbia. He's played in the NBA for, Pistons, Clippers, 76ers, Mavs, Rockets. Ang dami nilang nilaruan. And yan yung isang player na nagpahirap sa gilas nung nakalaban natin yung Serbia before. Siya pa nga yung tumira ng game-winning shot nila. So, since this is an Asian tournament, in-expect natin na magdo-dominate nga si Boban dyan. And malamang siya yung maging main guy niyan. At ang kanyang partner in crime ay si Remy Martin, the Filipino-American na naglaro ng Division 1 para sa Jayhawks. He's an NCAA champion. He's played in Greece and Iceland currently. So, matagal nang pinapangarap ni Remy Martin na makapaglaro sa Pilipinas, pero never kasi siyang nabigyan ng call. Specifically for Gilas Pilipinas. And the reason being is yun nga, hindi siya pasok dun sa eligibility rule ng FIBA in which kailangan mo nang magkaroon ng Philippine passport by the age of 16. And although pinalitan na nila yan recently into 18, from 16 to 18 years old, hindi pa rin malinaw kung pasok nga ba si Remy Martin dun sa 18 years old na yun. Baka maybe nakuha niya yung passport niya mas later on, diba? So, I think sila yung parang magiging duo dito, magiging pick and roll partners na nakikita ko. Dahil nakikita ko nga sa team na to is medyo wala gaanong point guard. So, ina-assume ko na si Remy Martin talaga magiging starting point guard nitong team na to. Kasama nila sa team ay si Isaiah Pinheiro. Pasensya na ulit kung hindi ko nababanggit ng tama yung name. He's from Puerto Rico national team, former NBA G League player. He played in Latvia, Turkey, and Spain. Andyan si David Defonso, anak ni Danny Ay, alam naman natin yan. From Ateneo, currently plays in the NPBL. And andyan din ang kanyang kabatid na si Shonel Defonso, former PBA player who now plays in the NPBL. Mga parehong anak ni Danny Ay. And making his comeback into the international scene again is Matthew Wright. So Matthew Wright, napabalita recently, nababalik sa Japan para maglaro. Pero mukhang meron pang isa pang stop si Matthew Wright before siya bumalik ng Japan, which is ito nga na maglaro sa Strong Group para sa William Jones Cup. So Matthew Wright is a 6'4" sharpshooter, former PBA player, former Gilas, plays for the Japan B-League. This is someone that I've watched closely from nung high school pa kasi taga dito yan sa amin dito sa Toronto. So Matthew Wright, I know him very well. It's good to see Matthew Wright back there on the international scene again. Another on the list of players nila ay si Will Navarro. Will Navarro, former Gilas, obviously played for Ateneo and naglaro siya sa Busan KCC in the Korean Basketball League. Hindi natin masyadong naramdaman yung presence ni Will Navarro sa KBL, pero he's still there. He's still a 6'6", wing player that can play. He can shoot, he has size, he's very agile for a 6'6". So, yun, si Will Navarro. And isa pa sa players na meron ng SGA right now ay si DJ Fenner. DJ Fenner is a Filipino-American. He's a wing player, very athletic, can shoot the ball. I think napapabalita na next year sasali ng PBA draft itong si DJ Fenner, and itong tournament na to ay malaking bagay. Sa tingin ko lang kung saan para sa draft stock ni DJ Fenner sa next na PBA draft. So, papanoorin natin yan. And ang isa pa ay si Tawan AG. Sorry if I'm not pronouncing it right. Pasensya na, another American forward. Nandun siya. Andiyan din si Allen Liwag from CSB Benilde.
He's a college standout, naging player niya rin ni Coach Charles. Lagi na siyang nasasama sa mga team ni Coach Charles. Although, medyo yung position niya is medyo makapal sa roster na to. Hindi natin alam kung makakapag-perform siya. Pero itong stint na to is still a good experience para kay Allen Liwag. Another one dito sa team na to, ito yung sa tingin ko magiging either backcourt partner ni Remy Martin or kapalitan ni Remy Martin ay si Jonathan Manalili or kilala bilang si Titing Manalili from Letran and in the NCAA. He's a college standout. Malamang nakita nyo na yung mga highlights nito online, di ba? This guy is a floor general. Pwede nga backcourt sila kasi si Remy Martin is more of a scorer. Pero dahil wala naman ibang point guards tong team na to, kaya ako lang naiisip na baka palitan sila ni Remy Martin. Pero I think Remy Martin still edges out Titing Manalili dun sa starting point guard spot. Pero yung Titing Manalili being there is someone very exciting to watch, di ba? Napanood ko yung mga plays nito. Galing talaga eh. Galing talaga eh. Oh. Floor general talaga siya eh. And malayo pa yung mararating nito. And yung mga ganitong tournament will only make him better, di ba? So, yun yung roster ng SGA for this William Jones Cup. So, very stacked. Nag-start na sila ng practices ngayon and although itong team na to is hindi naman talaga regular na naglalaro, parang once a year may ganitong tournament silang sinasalihan. Pero yun nga, si Coach Charles Chu, kilala siya bilang someone na magaling mag-manage ng egos and kaya niyang magbuo ng team kahit composed of different superstars na kaya niyang mag-gel into one and proof na doon yung back-to-back na championship nila sa William Jones Cup and hopefully mag-three-peat yun. So ano nga bang ibig sabihin nito para kay Remy Martin? Ang isa sa mga stories out there, yun nga, si Remy Martin matagal na niya talagang hinihiling na makapaglaro sa Philippines or sa Philippine national team like yung Gilas and never lang talaga siyang nabigyan ng chance and I think si Remy Martin ay nasama pa nga sa listahan ng mga future players ni Coach Chot Reyes. Yung kung naalala niyo yung famous 23 for 23 ni Coach Chot Reyes na dati, nandun yung pangalan ni Remy Martin. Pero yun nga, hindi pala siya eligible to play as a local, which is very sad. Pero ang maganda naman kasi kay Remy Martin, kahit hindi siya eligible, talagang nire-represent niya yung Philippines eh. Kahit sa mga photo op or sa mga college games, makita mo, lagi niyang dala-dala yung flag ng Philippines. Yun nga, Remy Martin being Filipino and finally suiting up, I think means a lot for him and for the Filipinos na finally makikita na natin si Remy Martin to play for a Philippine team and wearing a Philippines jersey kahit hindi man ito Gilas. And Remy Martin is a proven winner, di ba? Nanalo na yan ng... He was part of the 2022 Kansas Jayhawks NCAA Championship and before siya lumipat ng school. So, he's a proven winner. So, very exciting mapanood tong team na to and hopefully manalo talaga sila ng three-peat. Yun lang kayo, let me know down in the comments kung anong tingin nyo sa lineup na to ni Coach Charles, kung may chance ba tong manalo, kung hindi, okay lang, let me know down below, usap tayo dyan, re-replyan ko kayo. At kung merong players, kung meron ba ako nasabi dito na hindi kayo agree, okay lang, let me know down in the comments and pag-uusapan natin yan. And yun lang for this video. Peace.